Good morning po sa bawat isa. Sabihan mo kayong katabi mo na isang magandang buhay. Amen, amen. So ngayon po tayo ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. At hintayin lang natin matapos ang mga kaguluhan. Yung dalawang kabataan dyan. Amen. Handa na po ba tayo? O ba't nagising ka na? Okay ka na? Sige po. So, ngayong umaga po na to, tayo ay muli mag-aaral ng salita ng Diyos at tayo ay magpapasalamat sa kanyang kabutihan. Muli po tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay nagbuburi sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan, sa walang mali mong pag-ibig sa amin, Panginoon. Dalangin namin Diyos na ang araw na to ay punuin mo ng iyong pagpapala, Panginoon. Ang buhay namin ay punuin mo ng iyong presensya at ng iyong kapangyarihan. Ikaw lamang ang bahayag, ikaw lamang ang maitaas, Panginoon. At tulungan na po kami banal na Espiritu na sandaling ito maunawaan namin ang mensahe mo para sa aming buhay, Panginoon. Kung paano kami lalakad sa pagmamahal, sa paglilingkod, at ang bawat sandali ay mapuno ng kagalakan, kapayapaan, ng kalakasang nagmumula lamang sa iyo, Lord. Lord, sa iyo po namin pinagpapasalamat dahil sa araw na to, may pagkakataon kami para purihin ka, sambahin, at makinig ng iyong salita, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na ang bawat puso, ang bawat isipan, ay lumalim sa pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Makilala ka pa namin sa bawat aspeto ng aming buhay. At ang buhay na to ay walang ibang ititibok. Walang ibang magiging beat ang puso namin, kundi ang papurihan ka, aming Diyos. Maraming salamat, Lord. Tunay na ang umaga na to ay isang pagpapala, Panginoon. Marami kami pwedeng pagdaanan, pero nandito kami ngayon na mag-aaral na yung salita. Sa iyo po ang pagpuri, pagsamba, pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng okay, so tayo po habang inaayos ang ating technical, tayo po ay magkaroon muna ng recap. Dahil ngayon ay yung last Sunday ng buwan ng June. Yung parang kailan lang, tapos patapos na naman ng June. Pero yung kabutihan ng Diyos, hindi natatapos sa buhay natin. Amen? Kaya, balikan natin yung mga pinag-aralan natin. Last Sundays na mga sa buwan ng June. Naalala niyo pa ba? Wala pa akong ano ngayon eh. Naalala niyo? Ano yung una natin pinag-aralan? Taste and see God, the God who the God of open notes. The God of, hindi, yung first Sunday, mahalaga yun. Kasi pag hindi mo alam na ang Diyos mo ay God of opportunities, mabubuhay ka lang sa kung ano na lang mangyari. Amen? Maunawaan natin na ang lahat ng bagay hindi nangyayari dahil swerte o wala lang. Amen? May isang Diyos na nakikialam ng buhay natin. May isang Diyos na nagbibigay ng mga pagkakataon sa buhay natin para siya ay mapapurihan natin. Okay? Naalala niyo na, the God of opportunities? Nakita niyo na sa mga notes niyo? Amen? Ayan. Salamat sa Panginoon. Yeah? Ano yung mga opportunities na binubuksan sa atin ng Panginoon? Secret, walang clue. Amen? Una,
opportunity for fruitfulness. Maging mabunga yung buhay natin. Amen? At kapag ikaw ay fruitfulness, merong opportunity for promotion. Ang buhay natin kay Lord, whether napapansin mo o hindi, nababago, paangat ng paangat, pataas ng pataas. Amen? Ano man yung sitwasyon mo, ano man yung dinadaanan mo, lagi mo tandaan na ang buhay na to ay may ginagawa ang Panginoon. Amen? Opportunity. Para saan? Number 3, to get wealth. Amen? Binibigyan tayo ng kakayahan ng Diyos para makakuha ng kayamanan. Number 4, opportunity. Pag meron ka ng mga wealth, anong gagawin sa wealth mo? To bless others. Nakita mo yung pagkakataon na kaya ka pinagpapala ng Diyos kasi ikaw ay pagpapala sa iba. And then number 5, we need to seize all every opportunity. Amen? Huwag natin palampasin yung lahat ng pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon. At pangalawa, noong second Sunday, pinag-aralan natin yung napakagandang tunog ng buhay. Na ang buhay natin, may panahon na ang tunog mo malungkot, may panahon na ang tunog mo matuling, may panahon na ang tunog mo mabagal, pero ang lahat ng yon, kung si Lord ang tumutugtog sa iyo, ay dadalhin ka sa isang napakagandang tugtugin. Amen? Bahagi lahat yun dahil inaayos ng Diyos ang buhay natin. Siya yung orchestrator of open doors. Tagapag-ayos ng mga bukas na pintuan sa buhay natin. At naunawaan natin yung 5 bagay. Una, Jesus opens the door of faith. Ang unang binubuksan ng Diyos yung pananampalataya. Then, pag nakilala mo siya, Jesus is the door of salvation. Yung kaligtasan, hindi pagkakain ng Diyos sa atin. And then, when you have salvation, hindi pa mayag ang Diyos manatili ka sa sitwasyon mo. Jesus, merong freedom and provision. May paglaya. May mga sitwasyon di mo maunawaan, pero tinutulungan ka ng Diyos na lumaya at maranasan yung mga paglalaan niya, mga biyaya niya. At kapag meron ka na sa buhay ng ganon, di pa payag ang demonyo na hindi ka atakihin. Kaya, Jesus is our security and protection. Kahit anumang nabasa mo balita, kahit anumang tinatanggap mong sitwasyon, tandaan mo, may isang Diyos na nag-aayos ng buhay mo. Amen? Ang ending mo, kung hindi pa happy, hindi pa ending. Amen? Ang ending mo sigurado happy sa Panginoon. Dahil number 5, Jesus holds the ultimate authority over life. Siya yung may akda, siya yung may hawak at may kapangyarihan sa ating mga buhay. Kahit yung kanyang buhay. Pangatlo, ito naalala niyo siguro to. Dahil kaka-celebrate lang natin ang Father's Day, pinag-aralan natin yung blessing of a godly father. Ano yung pagpapala ng isang maka-Diyos na ama? Ano nga ba yung maka-Diyos na ama? Una, nakikita sa kanya yung godly character na nag-reflect sa buhay niya. Kung meron ka isang ama dyan, tingnan mo ako nag-reflect. Ayaw kang tabihan. Pag meron godly character, ano yung ginagawa niya? Siya yung nangunguna saan? Sa paglilingkod sa Diyos, sa pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos. Basta, ang pinakamahalaga sa pamilya ay ang Panginoon. Number 3, ang isang maka-Diyos na ama ay isang mabuting katiwala at tagapangalaga. Amen? Bantayin niya mabuti ang kanyang pamilya. Number 4, ang isang maka-Diyos na ama ay discipline, sweet, love, and wisdom. Hindi lang disiplina, kundi may pag-ibig at may karunungan. At panghuli, mayroong magandang legacy ang maka-Diyos
na Ama. Amen? Lahat tayo mag-iiwan ng legacy. Pero ano kaya yung binubuo mong legacy sa panahon ngayon? Okay, so tuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa umaga po na to, bago tayo tumungo sa verse na pag-aaralan natin sa panimula, sino dito magaling sa math? Meron pa bang magaling sa math dito? Alam niyo ba? Meron ako kilala magaling sa pera. Basta pera niya, di kahit mababa yung grades niya sa subject naman, pagka perahan ang pinag-usapan, di mo yung pwedeng malin lang kahit ano mangyari. Meron mga galing sa ganun. Pero alam ba, bakit ko po tinanong? Kasi madalas pala, minsan, sa buhay natin, may mga pagkakataon na tayo ay nagiging magaling sa math na hindi kaaya-aya. Bakit? Mahilig tayo mag-compute. Mahilig magkwenta, mag-overcompute. Nagiging mathematician ka na, nakakalimutan mo na ikaw ay isang anak ng Diyos. Diba? Bakit? Madali ka maapektuhan. Konti na lang yung bigas. Wala pang sweldo, na lang natitira. May bayarin na, wala pa akong pondo. Pero nakatanda natin, kapag ka ikaw ay mahilig, hindi ko sinabing mali yung mag-budgeting ha. May mga panahon sa buhay natin, nakakalimutan natin yung salita ng Diyos. Na ang sabi doon, we live by faith and not by sight. Amen? Madalas nakatingin tayo sa kung anong meron tayo. Pero pinapaalala ng Diyos na tayo ay tinawag para mabuhay gamit ang pananampalataya natin. Amen? So kung ikaw ay magaling sa math o mahina sa math, ito ang araw mo. Bakit? May magandang ipapaunawa sa atin ng Diyos. Tingnan po natin yung sinasabi sa aklat ng Leviticus. Chapter 26 verse 9. Dito merong magandang pangako ang Diyos sa bansang Israel. Paghahanda bago sila pumasok sa lupang pangako. Ano yung sabi sa kanila dyan sa verse 9? I will turn to you and make you fruitful and multiply you, and will confirm my covenant with you. Diba? Yung verse na to, nagpapakita ng mga pangako ng pagpapala ng Diyos. At yung sumunod, yung kabaligtaran naman. Sabi sa Tagalog, pakilagay po natin sa Biblia 2001, at lilingapin ko kayo, gagawin ko kayong mabunga. Tingnan mo ang katabi mo kung mabunga. Mabunga ba sa problema? Mabunga sa sitwasyon? Buong araw? Pero, sabi ni Lord, gagawin niya tayong mabunga. Hindi lang para sa kanila, kundi para sa atin. Pararamihin ko kayo. May mga tao, tama na ha. Last na pararamihin ko kayo. Kasi yung bansa nila, yung Israel, nung panahon na yun, pag mas marami ka, mas makapangyarihan ka. Pag konti ka, syempre, mas mahina ka. Pero, kapag kasama mo naman ng Diyos, kahit anong bilang mo, malakas, makapangyarihan. At sabi ito, at papagtibayin ko ang aking tipan sa inyo. Dito po makikita natin na isang senyales, isa sa manifestation ng pagsama ng Diyos sa isang tao. Hindi papayag ng Diyos na hindi ka maging fruitful and multiply. Amen? Dahil yung divine blessing ni Lord ay gagalaw sa lahat ng aspeto ng buhay mo na hindi mo inaasahan na pwede niyang kilusan. Amen? So, ngayong umaga po na to, ang pag-aaral natin, paano ba natin mas lalo pang makikilala si Lord mula dito? Okay? Kaya kung mahilig kayo sa math, ito ang araw nyo. Dahil ang title natin, okay? Magtatawag ako kung sino magsasagot sa tawagin ko si Sister Belen. Imagine mo mga itlog yan. Para madali. Pioli mga itlog yan. Okay. Actually, hindi ko kanumpute yan eh. Pero inihintay ko lang yung mga mag-guide sa mga 320. Ba't daw may 319 lang? Okay. Ang topic natin ngayon, sa buhay mo,
sa buhay natin, isa sa pinakamasarap matutunan patungkol sa Diyos. Ang topic natin, taste and see God, the God who multiplies. Amen? Lasabihin at tingnan ng Diyos, ang Diyos na nagpaparami. Ang Diyos na patuloy na nagdadagdag sa ating buhay. Bakit? Sa mundo na to, lagi tayong binubulungan ng kaaway. Lagi kang tinatakot ng diablo sa mga numbers. Diba? Konti na lang, kulang na lang. Paano na bukas? Paano na yung tuition? Paano na yung pag-aaral? Lagi kang tinatakot ng diablo patungkol sa mga numbers, sa mga digits. Pero laging pinapaalala ng Diyos na siya, yung Diyos na kayang magparami. Kung merong pinakamatinding mathematician na makikilala ka, walang iba kundi ang Diyos. Nagko-COVID pa sila. Buti, hindi pa ako nag-factorial, saka nag-exponent. Okay, the God who multiplies. Bakit? May mga panahon sa buhay ng Kristiyano na pag sinalat mo yung buhay mo, pag bunot mong ganun, $50 lang. Malaking mababa ang value. Noong panahon nila inang siguro, maraming mabibili ito. Pero sa panahon natin ngayon, pandesal na lang ito. Prino ka na kape. Madalas, ang buhay po natin parang ganito. 50 pesos na lang. Bakit? 50 pesos ka na lang yung lakas mo. 50 pesos na lang yung pag-asa mo. 50 pesos na lang yung paghawak mo. Pero alam nyo, mula doon sa 50 na akala natin maliit, ay kayang-kayang gawin ng Diyos. Basta ito, ilagay mo sa Panginoon, hindi ako mamimigay, asahan ko lang ito. Marami tayong gastos ngayon. May panahon, nahahawa ka, pero may panahon din, nahahayaan ng Diyos na yung mula sa 50, mararanasan mo yung 1,000. Hindi lang ito sa pera ha. May mga panahon ng buhay natin na sagad ka na. Hindi mo alam kung saan ka huhugot. Ng lakas, ng pag-unawa, pasensya, pero kaya-kaya ng Diyos na kumila sa ating mga buhay at paramihin ko naman meron tayo. Amen? So yung makikinig ng mabuti, malay nyo. Sa inyo mapunta yung 50. Okay? So sabi nga, bakit nais ng Diyos mag-multiply? Bakit nais ng Diyos maranasan natin yung pag-multiply o pagpaparami? Meron ba ditong kabisado yung multiplication table? Si Rosel, magaling dyan yan eh. Okay? So, bakit nais ng Diyos? Bakit ginagawa ito ng Panginoon? At bakit nais ng Diyos maunawaan natin na ang Diyos natin kayang-kayang magparami? Sabi nga sinasabi sa Isaiah 9 verse 3, yung prophecy ni Isaiah, sabi dito, patungkol sa paparating na ruler. Binanggit niya to eh. Sabi dito sa verse 3, you have multiplied the nation. You have increased its joy. They rejoice before you as with joy at the harvest. Amen? Katagalag ang sabi, iyong pinarami ang bansa, iyong pinarami ang kanilang kagalakan. Sila'y nagagalak sa harap mo, gaya ng kagalakan sa pag-ali. Sabi nga po dito, kung mauunawaan lang natin at buong puso tayong magtitiwala sa Panginoon na siya ang Diyos na kayang magparami. Walang ibang ninais ang joy ng Lord kundi sa buhay mo, sa puso mo, mag-overflow yung joy. Amen? Bakit nais ang Diyos paramihin yung mga estado, mga finances? Bakit nais ang Diyos mag-overflow tayo sa joy? Amen?
Mag-overflow ka sa kagalakan. Meron ba ditong magulang na tuwan-tuwa pagka laging umiiyak yung anak niya? Yung iniinis pa, hindi na kita mahal. Iba na lang love ko, iwanan kita. Di ba walang ganon? Meron siguro minsan. Depende sa mood. Pero yung Diyos natin, walang ibang nais, kundi mag-umapaw tayo sa kagalakan. At yung kagalakan natin, tandaan po natin, hindi yun yung sa blessing, hindi yun sa pera. Ang kagalakan natin ay yung Diyos na nagbibigay sa atin. Amen? Nakita natin na ang kagalakan natin ay sa Panginoon. So sa pag-aaralan po natin, meron tayong 5 pagkakataon. Ilan? Okay? 5 pagkakataon, 5 instances na kung saan ang Diyos ay gumamit ng multiplication. Meron ba kayo naisip sa Bible na kung saan nagparami ang Diyos? Okay, tingnan nyo, baka pumasok doon sa 5 na halimbawa pag-aaralan natin. Una, tingnan natin yung sinasabi next sa Deuteronomy 28 verses 1 to 14. Kaya kung meron kayong Bible, pwede nyo lang pahapyawan, makikita nyo. Binanggit dito yung napakaraming pagpapala ng Diyos sa bayan ng Israel. Ang Deuteronomy po, dahil ako ay nasa Old Testament survey, ang Deuteronomy, ang tawag dyan ay second law. Second law. Yung Deutero, second, yung Noe law. Bakit second law ang tawag dito sa Deuteronomy? Kasi ito ay book ng pag-uulit. Inuulit, pinapaalala muli. Dahil yung mga kausap ng Diyos ay mga bagong generation na. Hindi na nila alam yung dating batas, yung covenant. Kaya dito inulit ng Diyos yung kanilang covenant dahil nandun na sila, malapit na sila sa promised land. Kaya binanggit dito ng Diyos yung napakaraming pagpapala. Sabi po dito, pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain, at maraming alagang hayop. Ano ba po sabi? Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkain nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat na inyong gagawin. Amen? Gusto mo magtagumpay sa business? Gusto mo magtagumpay yung negosyo mo? Yung pamilya mo? Sabi lang, pagpapalain niya kayo sa lahat na inyong gagawin. Pagpapalain niyo ang inyong kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupang binigay niya sa inyo. Puro pagpapala. 1 to 14. Pero ano yung susi? Ano yung maranasan natin? Ano yung ginawa ng Diyos sa number 1? Makikita po natin sa number 1, yung multiplication of blessings. Yung nagparami siya ng pagpapala. Multiplication. Bakit? Tingin po kayo sa mga kapatid. Ang pagpapala ng Diyos, hindi ang disenyo na one time, big time. Yung pinagpala ka ng Diyos, tapos bukas wala na. Tapos kukulayin ka na. Hindi ganoon. Ang disenyo ng Diyos, pagpapala, nananatili, nagpapatuloy, dumadami. Amen? Habang ikaw ay nananatili sa Panginoon, makikita mo na yung pagpapala, nananatili din, nagpapatuloy. Kaya minsan na tayo ay nadadali ng kaaway kasi pag pinagpala ka, okay ka, pag kinabukasan, nakalimutan mo na ang Diyos, kailangan nananatili. Amen? Sa multiplication of blessings, ano yung makikita natin na susi para maranasan natin na yung pagpapala, nananatili, dumadaloy, at dumadami sa ating buhay. So sa 5 pagkakataon na to, hanapin natin, ano yung lesson natin pwede natin matutunan? Paano nga ba mararanasan yung multiplication na ginagawa ng Diyos? Ano yung susi? Tingnan po natin yung sinasabi sa verses 1 to 3. Hanapin niyo po yung susi, paano mararanasan yung multiplication of blessings? Sabi dyan, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth.
Verse 2, naka-highlight pa. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city and blessed in the country. Sa Tagalog, ano pong sabi sa magandang balita Biblia? Bago magsimula yung napakahabang blessing, may mahalagang binigay na reminder sa Lord. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Ito makikita natin. Ang panawagan natin ng Diyos sa atin, hindi tayo buntot. We are called to be the heads. Amen? Na, sa verse 2, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Ibig sabihin sa verse 3, nasaan ka man? Ano man yung trabaho mo, ano man yung ginagawa mo, ang pinakamahalaga doon ay kung kasama mo ba ang Diyos. Amen? Dahil kayang-kaya ka niyang pagpalain, nasaan ka man, ano man yung ginagawa mo, dahil ang susi, ano po yung susi? Para maranasan yung multiplication of blessings. Obedience. Pagsunod. Kaya madalas sa buhay natin, pag putol-putol yung blessing, nagkukulang tayo. Bakit? May mga bagay tayong nasusunod. Amen? Kaya ang sabi dito, sabi ni Lord, kung susundin mo lamang. If you fully obey. Kailangan maging maingat tayo sa pagsunod. Ang buhay na matapat. Makikita po natin, di ba? Ang blessing ba hinahabol? Maraming tao ay pagpapalit ang Diyos dahil sa blessing. Pero tandaan natin, dito, malinaw na malinaw sa sinabi, hindi mo kailangan habulin ang blessing. Bakit? Ang kailangan mong gawin ay sumunod at ang blessing ang hahabol sa iyo. Amen? Simple lang. Request ni Lord. Amen? Pero bakit maraming hindi makasunod? Bakit maraming hindi magawa yung susi na to? Dahil tandaan natin, ayaw ng devil na pagpalain ka. Gagawa siya ng paraan para makasuway ka lamang sa Panginoon. Lalagyan ka niya ng maraming dahilan para hindi ka makasimba. Lalagyan ka niya ng maraming dahilan para hindi makasunod. Bakit? Ayaw ng diablo na pagpalain ka. Pero tandaan natin, hindi ninais ng Diyos sumunod kayo dahil gusto lamang niya tayong mahirapan. Halimbawa, nagtatides ka. Hindi nais ng Diyos mahirapan ka. Ang nais ng Diyos ay makita natin, maranasan natin na may bunga ang pagsunod. At ang pagsunod sa Kanya kailanman, hindi mo pagsisisihan. Amen? Kaya, sabi po, sa verse 12, sa pagpapatuloy, the Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain in your land in season, and to bless all the work of your hands. Maganito, you will lend to many nations, but will borrow from none. Sa Tagalog, ano sabi? Bubuksan ng Panginoon para sa iyo ang kanyang kamalig na punong-puno, ang langit, upang ibigay ang ulan sa inyong lupain sa kapanahunan, at upang pagpalain ang lahat mong ginagawa. Ito, nararanasan ko yung dulo. Kahit maliit lang naman na bagay. Ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. Amen? Tatapusin ng Diyos yung panahon na ikaw ay namumutang. At darating yung punto. Hindi ko sinabing masama ang mangutang ha. Huwag lang sobra. May mga business. Kailangan mo sa capital. Pero darating yung punto na hindi na ikaw yung mangungutang, ikaw na yung mamahihiraman. Bakit? Sabi ko, wala naman akong hanap pera. Pero may mga tao na minsan lalapit sa akin, meron kang ba dyan 1K, meron ka ba dyan 500, kahit mga ganun simple, at least meron ako napapahira. Amen? At least, lumalakad ako sa disenyo ng Diyos na ikaw ay tinawag para maging blessing sa iba.
Amen? Para ikaw ay maging magpapala sa iba. Yung dating yung punto, hindi mo na maunawaan saan ang gagaling yung mga pagpapala. Bakit? Bukas ang kalangitan ng Diyos sa'yo. Sabi nga ng awit, ito hindi ko makakalimutan ang linya ng awit na to. Bakit? Pag naunawaan natin ang sabi ng awit, hindi papayag ang Diyos na di ka pagpalain kung ikaw ay susunod, kung ikaw ay sasamba, di ba? Yung tatay mo sa langit, hindi papayag na hindi ka pagpalain kung ikaw lamang ay magtitiwala at susunod sa Kanya. Pangalawa, multiplication of blessings. Ito, kilala niyo ba ito? Diyan yan sa kanto, nakatira. Nagtitinda ng mga langis. Okay, the next instance, yung pangalawang pagkakataon na senaryo sa Bible ay yung patungkol sa byuda. Makikita natin to sa 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. Ano pong nangyari dito? Sabi ko nga, itong byuda na to, nasa kanya na lahat. Bakit? Sa kabaligtaran. Bakit? Wala siyang asawa. Baon na baon sa utang. Tapos mawawala pa yung dalawa niyang anak na lalaki dahil kukunin ng umutang. Diba nasa kanya na lahat eh. Pero ano yung maganda dito sa kwento ng balo na to, ng byuda? Umaming siya. Lumapit siya sa likod ng Diyos at sinabi niya yung kanyang sitwasyon. Kaya nagtanong yung likod ng Diyos, si Elias, si Elisha, sabi, anong meron ka? Isang bote lang po na langis. Diba yung isang bote? Na langis ng olibo. Nawala na, last na to, sagad na. Pero yung isang bote na yun, pinarami ng Diyos. During those time, ang olive oil ay tinatawag na liquid gold. Gold na in liquid form. Ibig sabihin, mataas ang value ng olive oil. Kaya ganoon na lamang yung kanyang pagpapala. Kaya makikita natin sa 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. Yung number 2, multiplication of oil. Yung nagparami ng langis. Bakit napakahalaga? Makita natin yung multiplication of oil. Ang sabi po dito, sa 2 Kings, ang key verses natin yung verses 5 and 6. Sabi sa kanya ng lingkod ng Diyos, anong meron ka? Isang bote ng langis. Anong pinagawa sa kanya? Hula. Ang tinapay. Dalawang klase yung widow kasi, nakakalito lang, pero ito yung klase na pinanghiram siya na mga lalagyan. Sabi niya, hiramin mo lahat ng pwede mo hiramin. Yung isang widow naman, yung nagpaluto yung lingkod ng Diyos at nakita niya na hindi naubos yung kanyang blessing. So ito naman, pinanghiram siya. Pero yung mga sabi dito sa 2 Kings 4, 5, and 6, she left him and shut the door behind her, and her sons, they brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, bring me another one. But he replied, there is not a jar left. Then the oil stopped flowing. Sa Tagalog, yung sabi? Walang pag-aalinlangan ha. Sinabi lang, manghiram ka. At ito ang gawin mo. Master, isang bottle lang lang ito. Walang pag-aalinlangan, walang pagdududa. Walang question. Ang ginawa niya, kaya iniwan siya at siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan at habang kanilang dinadala ang mga sisidlan sa kanya sinasalinan, salin ng salin. Kaya nang mapuno ang mga sisidlan, sinabi niya sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. Kasi busy na siya eh. Amen? Tuloy-tuloy ang pagpapala sa kanya, tuloy-tuloy yung langis. Pero sabi sa kanya, wala na pong ibang sisidlan. Pagkatapos, ay tumigil ang langis sa pagdalay. Amen? Ito yung tinatawag natin na faith in action.
ang susi para sa akin, para sa babae na to, sa byuda na to, ay yung kanyang pananampalataya. Walang tanong-tanong, sumunod lang siya. Bakit? Ang maganda po dito, meron siyang pusong sanay umamin. Diba? May mga panahon, di natin kaya aminin sa iba yung ating mga sitwasyon. Pipilitin natin i-solve yung mga sitwasyon natin na tayo lang. Pero dito, sanay siyang umamin. Sanay siyang tumanggap. At ang ginawa niya, lumapit siya sa Panginoon. Lumapit siya sa lingkod ng Diyos. Bukas yung puso niya, lumapit siya sa Panginoon. At willing siyang sumunod. Kahit hindi niya maunawaan. Amen? Naranasan na yung pagpaparami ng langis. Dalawa na silang buhay. Kanina, tulog pa kayo isa sa inyo eh. Amen? So, maging tulad tayo ng babae na to. Yung puso niya, walang pag-aalingahan, kundi sumunod lang. Hindi man niya maunawaan, pero dahil ito, yung binigay sa kanya, sumunod siya. Amen? May mga panahon sa buhay natin hindi yung maunawaan kung paano ka makakalagpas. Pero sabi ng Diyos, patuloy ka lang manampalataya. Amen? Dahil pangatlong senaryo na pag-aaralan natin, saan pa nagpadami si Lord? Ito, pamilyar na kayo dito. Ilan yung digits dito? Makikita natin yung pagkakataon na to kung saan sabi sa Matthew 14, 13 to 21, na kung saan pinarami ang tinapay at ang isda. Ayan na, nasa taas na yung isa. Pinarami yung kasi nagpa-manifest, kailangan madami. Kasama ko ba? Okay, tutuloy na para sa'yo. Okay, yung Matthew 14, 13 to 21, makikita natin yung number 3. The multiplication of 5 loaves and 2 fish. Nagparami na 5 tinapay at 2 isda. Bakit? Anong lesson natin dito? Paano naranasan to? Pero mo yung 5 ha? Saka yung 2. Ilan yung naging resulta? Ilan yung tinimes ni Lord para magkaroon ng 5,000 sa kalalakihan pala ha? Kasi dito, nung panahon na to, sa Matthew 14, magmamoment si Lord eh. Bakit? Nabalitaan niya si John the Baptist. Wala na. Tumawid siya, sumakay siya ng bangka, tumawid siya sa lugar na walang tao. Nung narinig ng mga tao, alam niyo ginawa ng mga tao? Naglakad sila papunta doon sa lugar ng Panginoong Jesus. Nakalahan pa kayo ng Panginoong Jesus eh. Nung nakita ng Panginoong Jesus na nandun yung napakaraming tao, alam niyo sabi ni Lord, yeah? Magmo-moment sana siya eh. Magluluksa siya, mananalaman siya. Hindi ko alam kung gagawin niya, pero daman niya yung kalungkutan. Pero sabi doon, nahabag siya sa mga tao. Bakit? Palakad lang. Sinundan nila ang Panginoon. Amen? At nung nahabag siya sa kanila, pinagaling ni Jesus yung mga dala nilang may sakit. Kaya dito, nung pamalapit na po yung hapon sa kwento, gumana na yung mga mathematician ng mga alagad niya. Kasi maghahapon na eh. 5,000, kalalakihan pa lang yun. Wala pa yung babae. E paano kung mas malakas kumain yung babae kaysa mga lalaki? Sabi ng mga alagad niya, Lord, Master, paunin mo na po sila o kaya papuntayin na po sa malapit na bayan kasi wala pong Jollibee dito. Wala pong Grab. Wala tayong ma-orderan para sa kanila. At kung meron man, baka hindi kayanin. Catering po kailangan natin, wala tayo nun. 5,000, kaya mo ba yun? Boys pa lang ha, wala pa yung ano. Lakas sa catering nyo na. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, diba? Nakita ng mga alagad yung bilang
Pero ang sabi ng Panginoong Jesus in Matthew 14:16 to 17. Sabi diyan, but Jesus said, they need not go away. You give them something to eat. They said to him, we have only 5 loaves here and 2 fish. Sa Tagalog, sabi ni Jesus, hindi na sila kailangang umalis. Bigyan niyo sila ng makakain. Sabi ni Jesus, kung ikaw yun ang sasagot mo, Lord, 5 tinapay nga lang, mga 2 isda lang to. Ang naubuha. Wala pa tayong pagkain, sabi nila. Kaya makapansin natin dito, sa simpleng pagkain ng isang bata na dala-dala niya sa paglapit sa Panginoon. Mula dyan, naranasan nila yung pagkarami. Kaya ang sabi sa Matthew 14:20 to 21, kumain sila lahat at nabusog. Diba? Kanina, yung mga disciples, nung tumitingin sila sa bilang ng mga tao, siyempre naawa din sila. What if magutom yung mga yan? What if himatayin yan sa daan? Naawa din sila. Pero isa sa natutunan natin dito, when you look at the numbers, pero pag walang faith, it will lead you to worry. Kapag tumingin ka sa mga number ng walang pananampalataya, dadalhin ka niyan sa kabagabagan. Ano ba, binuksan mo yung sober ng Meralco? 4 digits, 5 digits. Wala pang ganun. Okay, yung pangangailangan mo, kapag tingnan mo yan ng walang pananampalataya, bibigyan ka lang nilang kabagabagan. Amen? Pag-aalalahanin ka lang. Pero sabi ng pinakita ng Diyos dito, kumain silang lahat at nabusog, kinuha nila ang mga lumabis at pinagputol-putol na tinapay at napuno ang 12 kain. May sobra pa, 12 baskets. At ang mga kumain ay may 5,000 lalaki, bukod pa sa mga babae at sa mga bata. Amen? Siguro may pasupot pa to. Yung muna, tapos na. Siguro may nakikita ka doon, nangunguna na. May supot ng dala, Sharon. Para po sa anak ko para sa aso ko Marami naman sobra Imagine, sa mga panahon nag-aalala ka, lalahanin mo yung 5 tinapay, 2 isda, pinakain yung 5,000 mahigit na tao. Imagine how God can multiply in your life. Amen? So God will only multiply what you put in His hands. Ang pararamihin lang ng Diyos ay yung nilalagay mo sa kamay niya. Kaya anong susi para sa akin dito? Surrender and give it to God. At magpasalamat ka. Amen? Yung 5 tinapay, 2 isda, hindi naging makasarili yung bata. Ibinigay sa Panginoon. At dumami. Kaya ano ba ang ibinibigay sa atin ng Diyos? Sasabihin mo, ay, di ako magta-tithes, maliit lang to Ay, di mo na ako tutulong. Hindi mo na ako makikibahagi, maliit lang to Ano mang meron ka, pag binigay mo sa kamay ng Diyos, kayang-kaya niyang paramihin. Amen? Kaya hanggat hindi mo binibigay, halimbawa, itong 50 na to, hanggat nasa akin lang to. Hanggang 50 na lang yan, pauubos din yan. Amen? Sino yung naglalagay ng, nakakita na kami ng mga tao o naglalagay ng pera sa cellphone? May isang kabataan dyan Naglagay siya ng 1,000 sa cellphone. Sabi ko, di ba delikado yan? Kasi parang nagkaaya ka pa na baka may kumuha. Yung case niya, transparent. So, sabi ko, bahala mawala ka ako. Nagsabi ako ganun. The following week, yung 1,000, nakita ko, 500 na lang. Tapos yung 500, the following week, wala na. Ano yung punto? Yung resources natin mauubos pag hindi natin ibinigay sa Panginoon. Amen? Kapag hindi tayo naging mabuting katiwala. Tandaan po natin, God will not multiply what you mismanage. Hindi pararamihin ng Diyos yung hindi mo kayang hawakan ng mabuti. Halimbawa, ito pa lang, pinagpala ka ng Diyos,
nakalimot ka na, hindi ka na nag-tithes, wala ka nang pakialam sa Panginoon, God will not multiply that. Hindi na paramihin ng Diyos yan. Kaya kailangan maging mabuti tayong katiwala ng Panginoon. Amen? God doesn't multiply disorder. Ano ang bagay makakagulo pa lalo sa'yo, hindi na niya paramihin. Kaya kung ano man meron ka ngayon, sanay ka bang magtapat, kapatid? Sanay ka bang mag-surrender? Sanay ka bang ibigay ito sa Diyos? Diba? Halimbawa, 50 na lang ito, Lord. Bahala ka na po sa akin. Amen? Dahil yung ano bang meron ka, pag nalagay sa kamay ng Diyos, surely it will multiply. Amen? Kaya ano bang hawak mo ngayon? Huwag na muna mag-multiply. Number 4. Ito, medyo familiar na siguro kayo dito. Makikita natin ito sa Luke 5, 1 to 11. Ano yung kwento dito? Na kung saan si Jesus, sinusundan siya ng maraming tao. Maraming gusto makinig sa kanya. Nakakita siya ng mga bangka. Walang laman. Bakit? Nung panahon na to, yung mga mangingisda, naglilinis na ng lambat. Ano ibig sabihin pag naglilinis sila ng lambat? Tapos na. Tapos na silang, ano tawag doon? Kumalaot. Kumalaot. Tapos na. So sumakay si Jesus, at tinarap niya yung mga tao, nagturo siya. And then sabi niya kay Simon Pedro, ilagdag mo yung lambat mo doon sa gawing malalim. Ano sabi dito? Mula sa pagod, mula sa walang huli, naglilinis na ka lang ng lambat eh. May mga panahon sa buhay natin, ready to quit na rin tayo. Ready to surrender na. Lord, pagod na ako, Lord. Sagad na. Pero mula doon sa naglilinis na ng lambat, kinatagpo sila ng Diyos. Ang sabi sa verses 4 and 6, tingnan po natin yung sinasabi sa number 4, the multiplication of fish. Nagparami ng isda ng Diyos. Dahil ang sabi sa verse 4 and 6, 4 to 6, when he had finished speaking, he said to Simon, put out in deep water and let down the nets for a catch. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. Sabi niya, Master, buong gabi kami nagtrabaho. Anong kasi daw nangyayari? Next. Ito yung pinaka-paborito ko dito. But, because you say so, I will let down the nets. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Sa Tagalog, ano pong sabi? Nang matapos na siya sa pagkasalita ay sinabi niya kay Simon, Simon, pumunta sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Based from experience, wala pa. Kalma lang. Kakahulog pa lang ng net. Okay, based from experience, pagod na, wala. Itong mga mangisda na ito, hindi naman baguhan. Alam nila yung ginagawa nila based from experience, based from their knowledge. Sabi niya, Guro, magdamag. Wala talaga eh. Pero, paano na bago yung storya? Next. Subalit, dahil sa iyong salita. Ito yung naging susi para sa akin. Ay uhulog ko ang mga lambat. Pero kung nagmatigas siya, wala nga Lord, wala nga ni. Kulit mo nga ni, wala nga eh. Pero hindi eh. Sabi niya, subalit, dahil sa iyong salita. Yung mga gusto niya, yung mga ngani eh. Sabi, ano nangyari? Nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakarami sila at halos masira ang kanilang mga lambat. Ano yung susi na dapat natin matutunan dito?
panghawakan mo ang salita ng Diyos. Amen? Ano bang mangyayari? Panghawakan mo ang salita ng Diyos. Kasi sabi dito, subalit, wala nang mahuli. Pagod na kami, subalit, dahil sa iyong salita. Kaya ano bang salita ng Diyos sa buhay mo? Panghawakan mo. Pagod na pagod ka man, surrender ka man, hanapin mo ang salita ng Diyos sa iyong buhay at panghawakan mo to. Amen? Manatili ka, panghawakan mo hanggang huli, huwag kang susuko, huwag kang titigil. Kaya sabi niya, ang iyong katabi, huwag kang susuko, huwag kang titigil. Panghawakan mo ang salita ng Diyos. Bakit? Ang nakita lang nila Peter, yung lambat na nililinisan nila. Pero ang nakita ng Diyos, yung lambat na maraming isda. Amen? Kaya kailangan sa kang sumunod, sa kang magtiwala, panghawakan mo ang salita ng Diyos. Keep holding to God's word. Dito nagkaroon ng realization si Peter. Sabi niya, Lord, lumayo po kayo sa akin sapagkat ako'y makasalanan. Mula sa masters, mula sa guro, tinawag niya si Jesus bilang Panginoon. Kaya pupunta tayo sa number 5. Dahil sabi ni Jesus sa kanya, hindi na isda ang huhulihin mo, kundi ikaw ay magiging fishers of men. Amen? Ang sabi sa number 5, tingnan natin ang sinasabi sa aklat ng Acts chapter 6 verses 1 to 7. Number 5, the multiplication ng Diyos ay multiplication of disciples. Nagparami ng mga disipulo. Amen? Ang tunay na anak ng Diyos, hindi papayag na ikaw lang ang ligtas. Hindi ka papayag na may nakikita ka, nakakasama ka, na hindi pa nakakabot ng kaligtasan. Bakit? Ano nangyari sa Acts 6? Ito'y panahon na wala na ang Panginoong Yesus. Pero ano nangyari? Patuloy pa rin yung pagdami ng mga mananampalataya. Kaya dumating sa punto na may dalawang faction, may dalawang grupo. Yung isa nagreklamo, bakit? Sa grupo po namin yung mga byuda, hindi nabibigyan ng pagkain. Yung mga Hellenistic Jews. Lumapit sila sa lingkod sa mga disciples. Kaya ang sabi ng disciples, sige, ganito gawin natin. Kasi kailangan namin na hindi mapabayaan yung aming trabaho. Anong trabaho ng lingkod ng Diyos? Manalangin at magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya sabi nila, pipili ngayon tayo ng mga bagong leader para mamahala dyan. At dahil doon, lalo pang dumami ang mga disipulo at tagasunod ni Kristo. Ang sabi sa verses dito sa Acts chapter 6, sa verse 7, so the word of God spread, the number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. Sa Tagalog, patuloy na lumalaganap ang salita ng Diyos. Dumarami ang mga alagad sa Jerusalem at marami pa rin Hudyo ang naniniwala sa magandang balita. Dahil dito, lalong dumami ang disipulo ng Panginoon. Ano pong pinag-gusto natin maunawaan dito? Sa multiplication of disciples, nais paunawa ng Diyos sa atin. God is calling you, kapatid. Pinili ka ng Diyos para maglingkod. Pinili ka ng Diyos dahil bahagi ka ng kanyang iglesia. Amen? Hindi lang si Pastor Remy, hindi lang ang mga leaders, kundi ikaw ay bahagi ng iglesia na ito upang lumaganap ang salita ng Diyos. Amen? Lumaganap ang mensahe ng mabuting balita. Diba? Anong lumalabas sa'yo? Ito ba ay pagpapalaganap ng salita ng Diyos? Minsan nakakalungkot lang eh. Meron ako mga kakilala dahil sa politics. Iba yung napapalaganap nila. Tandaan natin, ang Kristiyano ay tinawag hindi para magpalaganap ng galit, ng paninira. Dahil may isang tao, hindi ko man alam kung anong totoo sa kanya, lumipat siya sa kabilang partido. Kaya ang tawag sa kanya, Judas. Diba? Pinopost nila yun.
sa tao na yan. Pero ang tanong, sino tayo para magsabi ng hindi maganda sa isang tao? Amen? Di mo natin alam, totoo man yun o hindi. Hindi tayo ang tinawag para manira ng ibang tao. Amen? Tinawag ka dahil dala-dala mo ay dapat ang salita ng Diyos. Amen? Na sa bawat magpo-post ka, sa bawat may sasabihin ka, lagi mong alalahanin, tinawag ka para sa salita ng Diyos. Amen? Maging loyal tayo sa ating Panginoon lamang. Dahil bahagi ka dito. Amen? May taong naghihintay ng babahagian mo ng salita ng Diyos para patuloy na lumaganap ang kaharian ng Diyos. So anong susi? Sa multiplication of disciples, mahalaga maunawaan natin. Dalawang S. Serve and share. Amen? Maglingkod tayo. Ipaglingkod natin yung buhay na to at ibahagi natin ang mabuting balita. Amen? So sana sa lima na to, anong kailangan mong kapatid? Ano yung kailangan ng Diyos na i-multiply sa buhay mo? Ano yung kailangan mong gawin? Ano yung kailangan mong matutunan? Likap natin. Para mas lalo natin makilala ang Diyos, taste and see God, the God who multiplies. Ang Diyos nagpaparami. Okay? 5 pictures na simbolo ng bawat senaryo sa Biblia na kung saan meron tayong pwedeng matutunan. Na minsan, tingin mo sa sarili mo, akala mo lang wala. Diba? Sakasabay mong kalabitin. Pero merong ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen? Number 1, ang Diyos natin multiplies blessings. The multiplication of blessings. Amen? Nagpaparami ng mga pagpapala na ang susi sa pagpaparami ng pagpapala ay pagsunod. Amen? If you fully obey, if you carefully obey. Pangalawa, ano ba yung multiplication? Multiplication of oil. Nagparami ng langis. Amen? Kahit na hindi mo na maunawaan, sumusunod ka pa rin. Nananampalataya ka at titiwala sa Panginoon. Dahil sa number 3, the multiplication of 5 loaves and 2 fish. You know, from 5 and 2, ilan yung napakain? Na ang susi natin dito maunawaan, surrender and give it to God. At thank the Lord. At number 4, the multiplication of fish. Na ang susi natin dito, hold on to God's word. Amen. Hold on to the babies. Hold on to God's word. Kung ano salita ng Diyos. Huwag kang magpalibang, kapatid. May salita ng Diyos sa iyo. Huwag mong bibitawan yan. At pangulit, number 5, the multiplication of disciples. Huwag kang pumayag na sa iyo natapos ang pagiging Kristiyano. Humanap ka pa ng maraming magiging liwanag sa mundo na ito. Amen? Dahil we need to multiply the disciples of Christ. Kaya sa lahat ng to, tandaan natin, ang multiplication nagaganap dahil may isang Diyos na kikilos sa ating buhay. Kaya iwanan ko po sa inyo yung verse na to. Ang sabi sa 2 Corinthians 9:10, He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Sa Tagalog, ano po sabi? Siya nagbibigay ng binhi sa maghasik at ng tinapay bilang pagkain ay siyang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magpaparami ng mga bunga ng inyong pagiging matuloy. Amen? May bunga, kapatid. Yung pagiging matuloy mo. Amen? Sa panahon ngayon, maaaring di mo maunawaan, maaaring ayaw nila, maaaring hindi pa, pero tandaan mo, may tamang kapanahunan si Lord para sa iyo. Amen? So patuloy lang sa pagiging matuwid ka. Meron po ba tayong tunan sa umaga na ito? Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos?
lalong lagi natin alalahanin na hindi papayag ang Diyos na hindi ka pagpalain. Amen? So ngayon po tayo tutungo na sa ating tithes and offering. At